Sino ba ang tunay na makapangyarihan sa lipunan? Ang mga politiko o ang taong bayan? Sino nga ba ang may mabigat na pananagutan? Sa videong ito, itatampok natin ang mga bansang may mga politikong nakulong dahil sa katiwalian. Cristina Fernandez de Kirchner ng Argentina. Siya ang kasalukuyang Vice President ng Argentina at may yamang aabot sa 120 million US dollars. Noong 2022, si Cristina Fernandez Kirchner ay napatunayang nagkasala ng pandaraya nang siya pa ang nakaupong presidente mula 2007 hanggang 2015. Siya ay sinintensyahan ng 6 na taon na pagkakakulong at nakatanggap ng habang buhay na pagbabawal sa paghawak ng katungkulan sa politika. Luis Inácio Lula da Silva ng Brazil. Siya ang kasalukuyang presidente ng Brazil. Ayon sa Forbes magazine, tinatayang nasa 86.6 billion US dollars ang net worth ni Luis da Silva. Una siyang nahalal bilang Pangulo ng Brazil noong 2003 hanggang 2010. Noong 2017, nahatulan siya ng kasong may kinalaman sa money laundering at katiwalian. Subalit ang hatol na ito ay binawi rin noong 2021. Ivo Sanader ng Croatia. Siya ang nahalal na Prime Minister ng Croatia mula taong 2003 hanggang 2009. Ayon sa mga ulat, siya ay may net worth na $2.6 million. Noong 2020, ang dating Prime Minister na ito ay napatunayang nagkasala ng katiwalian at sinintensyahan ng 8 taong pagkakakulong. Kasalukuyan siyang nagsisilbi ng kanyang sentensya. Jacques Chirac ng France. Nagsilbi siya bilang presidente ng France mula 1995 hanggang 2007. Noong 2011, ang dating Pangulo ng France ay nahatulan ng 2 taong pagkakakulong. Siya rin ay napatunayang nagkasala ng influence peddling, breach of trust at embezzlement noong panahong siya pa ang umuupong mayor ng Paris. Namatay siya noong 2019 at tinatayang nasa 10 million US dollars ang iniwan niyang kayamanan. Nicolas Sarkozy ng France. Noong 2021, si Sarkozy ay naging pangalawang dating Pangulo ng France na nahatulan dahil sa katiwalian at pag-abuso sa kanyang impluensya. Siya ay sinintensyahan ng 3 taon sa bilangguan at ayon sa mga ulat, si Sarkozy ay may net worth na 4 million US dollars. Christian Wolff ng Germany. Siya ang president ng Germany mula taong 2010 hanggang 2012. Ayon sa mga ulat, si Wolff ay may yamang aabot sa 8 million US dollars. Noong 2013, nilitis ang dating Pangulo ng Germany matapos siyang akusahan ng pagtanggap at pagbibigay ng mga pabor sa pwesto. Siya ay naabsuelto noong 2014. Moshe Katsav ng Israel. Nanungkulan siya bilang Prime Minister ng Israel mula taong 2000 hanggang 2007. Ayon sa mga ulat, ang net worth ni Moshe Katsav ay nasa 1.5 million US dollars. Noong 2011, ang dating Pangulo ng Israel na ito ay hinatulan ng 7 taong pagkakakulong dahil sa kasong panggagahasa at iba pang sexual offenses. Subalit, nagsilbi lamang siya sa kanyang sentensya ng mahigit 5 taon. Ehud Olmert ng Israel. Siya ay nahalal na Prime Minister ng Israel mula taong 2006 hanggang taong 2009. Ayon sa mga ulat, siya ay mayroong 215 million US dollars na kayamanan. Noong 2015, ang dating punong ministrong ito ay nahatulan dahil sa kasong pandaraya, paglabag sa tiwala at pag-iwas sa buwis. Siya ay sinintensyahan sa sumunod na taon ng 18 months na pagkakakulong. Benjamin Netanyahu ng Israel. Siya ang kasalukuyang Prime Minister ng Israel na naglilingkod sa kanyang ika-6 na termino. Sa ngayon, siya ay nililitis para sa kasong pandaraya, paglabag sa tiwala at katiwalian. Si Benjamin ay dati ring kinasuhan noong taong 2019 kung saan siya ay nakusahan ng pagtanggap ng mga regalo mula sa mga kaibigang milyonaryo at pagbibigay ng mga regulatory favor para sa mga media tycoons bilang kapalit ng paborableng coverage para sa kanya. Sa ngayon, si Netanyahu ay mayroong 16 million US dollars na net worth. Silvio Berlusconi ng Italy. Siya ang dating Prime Minister ng Italy sa loob ng 3 termino. Nagsilbi siya noong taong 1994 hanggang 1995. Mula 2001 hanggang 2006 at taong 2008 hanggang 2011. Siya ay pinawalang sala sa mga paratang ng panunuhol sa 3 magkakahiwalay na paglilitis noong taong 2023,
2022 at 2021. Napawalang sala rin siya noong 2015 sa mga paratang na may kaugnayan sa prostitusyon kung saan sangkot ang mga minor de edad at pang-aabuso sa tungkulin. Si Berlusconi ay naharap sa higit 30 kasong kriminal mula nang siya ay pumasok sa politika noong 1994. Ang net worth ni Silvio Berlusconi ay nasa 8.6 billion US dollars nang siya ay pumanaw nitong June 2023. Muhyiddin Yassin ng Malaysia. Siya ang dating Prime Minister ng Malaysia noong taong 2020 hanggang 2021. Tinatayang nasa 10 million US dollars ang yaman ni Yassin. Siya ay kinasuhan ngayong 2023 dahil umano sa pag-abuso, sa kapangyarihan at money laundering kaugnay sa paggawad ng mga kontrata ng gobyerno sa panahon ng pandemya ng COVID-19. Najib Razak ng Malaysia. Si Razak ay dati ring Prime Minister ng Malaysia mula taong 2009 hanggang taong 2018. Si Najib ay kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang 12 years imprisonment na nagsimula noong 2022 matapos siyang mawalan ng apela sa isang kaso ng katiwalian. Noong 2020, napatunayang nagkasala siya ng kriminal tulad ng breach of trust, pang-aabuso sa kapangyarihan at money laundering na may kaugnayan sa pagnanakaw sa 1MDB State Development Fund ng Malaysia. Ayon sa Forbes magazine, si Razak ay may net worth na 147 million US dollars. Imran Khan ng Pakistan. Hindi bababa sa 85 na kaso ang isinampa laban sa dating Prime Minister na ito ng Pakistan. Nagsilbi siyang punong ministro mula taong 2018 hanggang taong 2022. Naharap si Khan sa mga kasong katiwalian, terrorism, contempt of court, rioting, blasphemy at marami pang iba. Siya ay may net worth na 50 million US dollars. Jose Socrates ng Portugal. Noong 2017, ang dating Prime Minister na ito ng Portugal ay kinasuhan ng mga kasong katiwalian, kabilang na ang panunuhol, money laundering at pandaraya sa buwis. Noong 2021, ibinasura ng isang hukom ang mga kaso ng katiwalian, ngunit pinanindigan ng korte ang mas mababang mga kaso. Siya ay may yamang aabot sa 1 million US dollars. Jacob Zuma ng South Africa. Siya ang dating Pangulo ng South Africa na naglingkod mula taong 2009 hanggang taong 2018. Si Zuma ay kasangkot sa isang patuloy na paglilitis sa katiwalian kung saan naharap siya sa mga kaso na may kaugnayan sa money laundering at racketeering noong panahong siya ay dati pang Deputy President noong 1999. Ayon sa Forbes magazine, siya ay may yamang aabot sa 20 million US dollars. Lee Myung-bak ng South Korea. Noong 2020, ang dating Pangulo ng South Korea na ito ay sinintensyahan ng 17 years na pagkakakulong para sa kasong panunuhol at paglustay ng pira ng bayan, ngunit napatawad noong 2022. Siya ay may net worth na 23.6 million US dollars. Park Geun-hye ng South Korea. Ang dating Pangulong si Park ay ang unang babae na naging presidente ng South Korea. Ang kanyang termino ay nagsimula taong 2013 hanggang 2017. Siya ay napatunay nagkasala noong 2018 sa mga kasong may kaugnayan sa panunuhol at pamimilit. Hinatulan siya ng 15 years na pagkakakulong, ngunit pinatawad din siya noong 2021. Siya ay may net worth na 7 million US dollars. Joseph Estrada ng Pilipinas. Siya ang Pangulo ng Pilipinas mula 1998 hanggang 2021. Siya ay na-impeach dahil sa aligasyon ng katiwalian at pandarambong. Noong 2017, siya ay acquitted sa kasong perjury, subalit naging convicted sa kasong plunder at hinatulan ng reklusyon perpetua. Sa taon ding ito, binigyan siya ng pardon o executive clemency. Tinatayang nasa 6 million US dollars ang net worth ng dating Pangulo.